umihi ako. Alam mo yung pinwersa ko yung ihi ko. Tapos ngayon, para nararamdaman ko, nauutot ako. So sabi ko, inutot ko! Inutot ko, pare. Inutot ko. Putang ina man. May lumabas. Gago. Meet the family, ha? Meet the family. With diarrhea. Puta, parang yung mga sa commercial yan, eh. Ang lupit. Sabi ko, di na parang telenovela, man. Umiihi ako. Sabi ko, shhh. Pag gano'n ko ng prut. Itong ina, basa. Naramdaman ko. Ang malapit pa doon, alam mo yung kulay ng shorts ko? Ganito. Gray. Gray. May bakas. Ang baho nun. Paglingon ko sa baba, putang ina, nasa sahig. Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode ng Katarantaduan Podcast. Ito ang iyong boy, Erwin. Si Kurt na naman po. At Summer saya sa Pinas. So, actually, pag-usapan natin yung balikbayan stories kasi yan yung mga magandang ikwento sa kapwa nating mga Pilipino na So, kailan ka huling umuwi, bro? Tagal na yun. 2018 yata. 6 years ago, magsi 6 years, no? Oo. Ikaw, kakauwi mo lang last year, eh. So ikaw muna mag-share. Balikbayan ito, story. guys, baka isang episode to buong itong kwento na to sa akin lang. Gano'ng katagal nag-stay nun? Actually, kami, siguro sa Pinas, umating kami ng mga November 6, umalis kami ng November 25. Roughly 3 weeks. Almost 3 weeks siguro. Lahat-lahat. Parang ang bilis lang din. Mabilis lang din. Actually, kasi alam mo yung kasi pag pumunta ka naman dun, magta-travel ka lang. Like yung mga Boracay, ganyan, Palawan, tas lahat ng galaan. So ganun, parang araw-araw talaga. Naalala ko pa nga nun. Sabi ko kasi, di ba, may dala ako mga damit ko. Sabi ko, maglalaba ako. Sabi ko kay tita, tita, maglalaba ako dun. Bibili ko planggana. Sabi sa akin ni tita, good luck. Sabi niya, maniwala ka sa akin. Ipalaba mo na lang yan kasi pag umuwi ka dun, araw-araw ka alis, wala kang time maglaba. Oo nga, mayroong palaba na nga sa amin din. Yun nga, sabi sa akin ni tita, magbayad ka na lang. 80 pesos yata. Kasi sabi ko, tita, ayoko kasi masira yung damit ko. Para kung masira man, sisisihin ko yung sarili ko. Para walang ibang masisihin. But anyway, nakakatuwa kasi bro, biglaan yung uwi na yun sa yung November last year. Ilang years bago ka umuwi? 13 years, ang tagal. Grabe. And ang malupit pa dun, wala talaga akong planong umuwi. Oo. Talagang umuwi lang ako kasi magpo-propose ako. Oo. And biglaan pa Biglaan lang din. Kasi parang parang let's say, yung bumili ng singsing, which is yung pamangkin ni Janie, umuwi lang siya sa Philippines ng emergency nung August. Oh, yeah. So sabi ko, humingi ako na sign kay Lord. Digo, Lord, pagka ba natuloy na umuwi tong si Belle nga, eto na ba ang sign? Oo. Sabi ko, Lord, pag ako makakauwi, ito na yun. Tuloy na yun. Tuloy na. Anyway, tapos yun nga, lahat na-go through. So sabi ko, may sign nga na makakauwi. May sign nga na ito na. So yun yung sabi ko, nung una talaga, parang shit, ayoko umuwi kasi ang mahal eh. Mahal. Kasi mahal talagang umuwi. Sa mga hindi po nakakaalam dyan, siguro sabihin natin mga magkano ba? Let's just say on average 2,000 Canadian, mga 80,000 pesos. Balikan. Like two-way trip. Pero anyway, yung balikbayan stories natin, ang ganda kasi parang alam mo nung, 'di ba? Nakakatawa man to itong kwenton to kasi yung trip na ginawa namin, ang dami namin dinaanan. So, umalis kami dito sa World tour. Para kami nag-world tour eh. Kasi yung sinakyan namin sa mga hindi nakakaalam, ang tawag do kasi yung isang kasama namin nagtatrabaho siya sa airline. So may benefit siya na pwede kaming sumabay sa kanya na mura yung ticket. Pero ang catch nun is chance passenger ka. So sa mga hindi nakakaalam, ang chance passenger is makakasakay lang kayo sa eroplano kapag hindi siya puno. Okay. Ang problema nun, 5 kami. So, okay. So kung mag-isa ka lang, mas madali. Kasi di ba yung pero chance. Pero kung 5 kayo. Di ba? Ano yung odds na, syempre, pupunta ka sa ganitong lugar, laging may 5 hindi na fill na seats, di ba? So yun yung mahirap. So imagine mo, mula Winnipeg, pumunta ako ng Calgary, pumunta ako ng Vancouver, pumunta ako ng Dubai, pumunta ako tsaka Philippines. Pero 5 connecting. Pero maganda na rin yun kasi madami ka na napuntahan, di ba? Yun nga. Kasi nung una talaga, sabi ko, pak, ayoko na umuwi kasi iniisip ko pa lang eh. Stress pagod, yeah. Nakaka-stress, tas wala kang ligo. Ang baho mo nun. Ang baho mo talaga nun. Sabi ko, shit, nakakapagod to. Kasi sabi ko, fuck, pag hindi kami nakasakay, uuwi na naman kami, dala na naman yung bagahe namin. Tapos ang tagal pa. Ang tagal pa. So, kailangan mo pa mag-hotel. Bro, imagine mo, umalis kami November 2.
dumating akong Pinas November 6 na. Grabe. Halos 4 na araw kami bumiyahe. But anyway, sobrang worth it niya kasi nung dumating kami sa Pinas, ang una kong ginawa, kasi di ba nagpunta kami Dubai, may Chowking sa Dubai. Chow fan agad. Kumain ako ng chow fan tsaka Laureate. Ganon din yung lasa? Hindi. Akala ko yan eh. Sabi ko, babalik yung mga alaala mo na... Talagang sabi ko, di ba? Ang nakakatawa pa nito mo. Pumunta kami ng Dubai, di ba? Tapos nag-train kami papuntang Dubai Mall. Tapos pagsakay namin, kasi sumakay kami, kasi konektado yung train sa sa mismong airport. So kami yung pinakauna, kumbaga wala pang laman yung train nung yung pinakaunang station, so doon siya nagsisimula. Tangina bro, sa lahat ng dinaanan naming stop, lahat ng pumapasok Pinoy. Puro Pinoy lahat. Pinoy, sabi ko, shit, ang dami palang OFW may talaga. May pila ba? May pila? Wala. Sobrang Tsaka sobrang ganda nung transpo nila. Lahat ang ganda ng Dubai, wala akong masabi. Kasi first time ko rin yun eh. Ano yung sikat na building, Burj Khalifa? Burj Khalifa, parang Mia Khalifa. Parang Mia Khalifa. Sa mga nakakilala kayo. Dalawang building yan, di ba? Yung Burj Khalifa, isa lang ba? Isa lang siya. Tapos may dalawa pang building na mataas dun eh. Hindi ko alam ano. Iba yata yung sinasabi ko, yung sa Malaysia yata yan eh. Singapore ba? Di ko alam. Ewan ko. Basta yun na yun. Basta yung dalawang mataas yata ang pangalan, Mustafa. Hindi ko alam. Hindi, joke lang. Basta yung Mufasa. Burj Khalifa, isa Burj siya. Khalifa, Tapos katabi niya, Dubai Mall. Ang ganda ng Dubai Mall. Tapos, sabi ko, sakto gutom na kami. Utay na. Shit, nakakita akong Chowking. Fuck, kakain ako ng Chowking. Magkano yung Chowking doon sa Actually, yung binayaran ko parang 37 dinaries. Tapos parang roughly in Canadian, mga $18 lang siya. Mura pa din kasi dami kong binili. Yeah. Tapos sabi ko, excited ako, shit, Laureate. Unang subo. Tapos may pasabaw pa. Alam mo yung sabaw, diba sa Chowking masarap yun? Puta, pagtikim ko nung sabaw nila, puta, lasang baha eh. Sabi ko, bakit may leptospirosis? Sabi ko, walang lasang baha. Sabi ko, tapos, di kain ako. Sabi ko, fuck, hindi ito yung Chowking na alam ko. Di ngayon, biyahe kami pa Pinas. Disappointed sabi ka. Ko, fuck, pagdating ako ng Pinas, kakain ako ng Chowking. Sa airport may Chowking. Yun na yung ayun na yung tunay. Pre, kumain ako. Siguro in order ko nun, 2 Laureate tsaka isang order ng chow pan. Second chance. Legit. Ang sarap. Like parang alam mo yung pagkakain mo, ito walang halong bullshit. Alam mo yung pagkagat mo, parang bumalik lahat ng memories mo. Bumalik ka sa pagkabata. Lahat yun. Ito pa, speaking of pagkabata, di ba, nasundo na kami sa airport. Ngayon, bumabaybay kami doon sa mga daan na parang, oh shit, ito yun, yung naalala ko. Parang, yung palatandaan ng mga daanan. Nakakatawa nun, nasa likod ako. Tangina, parang tanga yun. Nakangiti ako habang dumadaan kasi naalala ko lahat. Naalala ko ito nga yun. Ito yung billboard na mga ganun. Yeah. So tuwan-tuwa talaga. Nandun pa rin. Nandun pa din. So may mga landmark na maaring nagbago man. Pero may mga specific na ito pa rin yung nung umalis ako, nandito pa din. So talagang parang sobrang bumalik sa akin lahat nung, oh shit, nakakatuwa kasi nung bata ako, ito yun. So parang masaya parang na-realize ko nung umuwi ako. Sabi ko, masaya din, like, tama rin pala na umuwi ako. Kasi, na-appreciate ko na yung tagal kong hindi umuwi. Para kasing iniisip ko, syempre, magastos nga. Pero nung nandun na ako, bro, sobrang saya ko talaga. Like, alam mo yung bumalik ka lang dun, yung simoy ng hangin kahit mabaho. Ano ba ang reason mo ba't ayaw mo umuwi? Wala lang, kasi wala naman akong gagawin eh. Sabagay. Parang yun lang, at saka kasi sabi ko, parang pag-uuwi, kung kasama ko kayo, tropa, game ako. Akala ko parang more of, yung parang, delay gratification. Kung ang tagal mong inantay, tapos yung parang worth it. Actually, totoo din parang ganun yung naramdaman mo. Totoo din siya, bro. Kasi kasi nga, sabi ko nga sa'yo, parang wala naman talaga sa plano ko umuwi eh. So parang sa akin, parang nasa side lang ng isip ko siya na parang, let's just say, unlike nung ibang mga Pinoy dito or ibang Pinoy nasa ibang bansa na pag sinabi mong, yung parang sila laging, oh shit, gusto ko umuwi, miss na miss ko yung Pinas. Parang ganun sila, di ba? Parang ako naman, sa akin is parang, like gusto ko umuwi sa Pinas pero hindi siya yung parang isa sa mga biggest priority ko pa. Alam ba, may pera ako ganun. Kasi nga parang sa isip ko, Pinas, uwi ako, magboborakay, then that's it. Akala ko ganun lang, pero iba talaga pala yung saya, bro. Kasi yung mga ibang lahi, dinidis tayo, bakit daw nagmamigrate yung Pilipino, mag-iipon ng bakasyon para umuwi lang din. Nabasa ko yan. Diba? Totoo yun. Totoo nga naman yun. Totoo yun. Tapos, naalala ko pa nga ito, medyo side kwento. Yung si Kuya Justin, yung kuya ni Jenny, di ba? Parang sinasabi niya na parang
in a way, dinis niya yung Pinas. Oo. Si Kuya Justin, hindi mo papatalo yun. Oo. Sabi niya, dinidis mo yung Pilipinas, pinagyayabang mo Polo Park, nakita mo na ba mall sa Pinas? Pinakita yung Mall of Asia. Pinakamalaking mall. Sinagot sa kanya nung kawork niya, then why did you go here? Totoo. Diba? Mall pa lang sa atin. Tapos, yun nga, parang sabi ko, di nandun na kami. Tapos kasi nga first time ko nakarating dun sa part na yun ng Batangas. Which is talagang probinsya. Sabi ko, oh shit, parang ang sarap na Anong tawagan ng mga gar? Hindi. Ano nga ba yung... lagi silang andito. Ano ba ga? Kamusta ka ga? Parang gano'n. Buti hindi mo nadala dito yun. Ito nga nakakatawa kasi, di ba, ang tagal kong nasa Batangas, tas talagang nakakatawa talaga yung accent nila. Alam yung si Apo ng Mamay. Oo. May namit akong mga gano'n talaga sila magsalita. Sabi ko, shit, Batanggenyo eh. Totoo pala yun, nakala ko exaggerated. Tapos, nung nakausap ko yung mga chewy ni Janie, parang di ko namamalayan. May Batanggenyo ka na rin. Oo. Tapos meron yung naalala ko nga, sabi ko, ay sabi sa inyo uncle, pag ako'y gumagano na rin ako. Kasi ka lahat kami. Nahawa ka na eh. Parang nahahawa ka na. Sabi ko, parang gano'n na rin ako magsalita. Sabi ko, sabi ko sa'yo uncle, pag ako'y nagparine, pupunta ko dyan. Gano'n sila magsalita. Nahawa ka na eh. Parang kasi na-adapt mo. Pero alam mo yung, kunyari, tiga dito ka sa Canada, di ba? Tapos may nakita kang tiga hometown mo. Lumalabas yung accent mo. Totoo daw yun. Kasi nga si Josh. Si Josh parang technically, parang dito na siya lumaki, di ba? So parang English speaking siya. Pero pag nakikita siyang kapwa niya, Batanggenyo, tapos ganun magsalita, lumalabas yung accent mo, di ba? Totoo nga. So totoo yun. Pero dun parang posible nga din na ma-adapt mo. Pwede mong ma-adapt yung accent. Tapos, ito na yung pinakagusto ko ikwento kay Kurt, guys. Inantay ko tong episode na to. Para lang, okay. So, ito. Uso sa mga uuwi ng Pinas, yung diarrhea. Lagi na yan. Ay, oo. Isa na yan sa parang pangunahing bagay na binalaan ako. Sabi nila, mag-iingat ka kasi sa mga street food, especially tubig. Kasi nga yung tubig like yung tubig sa Pinas, maaaring hindi ko masabing kasing linis, but iba yung filtration siguro sa Pinas sa tubig natin dito. Kasi dito, pag uminom ka sa tap water, okay lang. Sa Pinas, parang hindi advisable. Hindi advisable. So ako naman, medyo okay, like, nagpe-pay attention ako sa iniinom ko. So dumagal ako doon mga 1 week, 2 weeks, nakapagbora na kami lahat. Okay naman. Tapos, the day after namin nagpalawan, parang let's say dumating ako ngayon, galing Palawan, nasa Batangas ako, nag-inom kami. Tapos first time kong uminom ng gin. Yun yung first time kong makatikim ng gin. Tapos, shoutout sa'yo, Eman, yung boyfriend ni Bel. Siya yung nagsabi na, try mo to, pre. Sabi niya gano'n. Inaapoyan niyo yung Well, di namin. Hindi pa kasi inaapoyan eh. Tapos ginawa niya, pre, try mo to, C2. So, hinalo namin yung sito sa bote ng gin. Yung sitong pula. Yung apple. Yung apple, yeah. Ang sarap. Ang sarap talaga. First time ko yun. Kasi first time ko dito tumikim ng gin, di ba? Even like, actually, yung sinasabi nila, gin tubig na malamig. Sarap. Tubig na malamig lang, tsaka gin, masarap. Anyway, puta kinabukasan, after namin nag-inom, nag-alburuto yung tiyan ko pa. Ayun yung 4 cantos, di ba? 4 cantos. Nag-alburuto. Like, siguro, yung malupit nito, kailangan namin pumunta ng ospital kasi usapang etchas na naman. Kailangan namin bisitahin yung tsahin ni Janie nga kasi nga nasa ospital, di ba? So bibisita kami doon. Yung malupit noon, pare, bago kami nagpunta doon, siguro nakalimang balik na ako sa kubeta. Grabe. Talagang wet. Ganong kalala. Talagang mayat-maya, kumukulo. Sabog talaga. Sa mga kumakain po. Buti habang yung nagbabiyahe ka, yung all of a sudden, oh my God. Diba? Okay. So sabi ko, nakaraos na. Parang nakalima na. Sabi ko, shit, ubus na ang bala. Ubus na, wala na. Di ngayon, punta kami ngayon sa di ko talaga makakalimutan. Punta kami sa ospital. Ngayon, di ba, pagbalik namin, kakatapos ko lang mag-propose. So lahat sila parang first time ko din mamimit. It's like personally. So parang, congrats kami and meet the family. Imaginein mo meet the alam ko na kung saan papunta to Meet the family. Okay. Dating kami ng ospital, pare. Dating kami. Tapos, nakita ko sila. Nakita ko yung mga tsahin, ganyan. Ngayon, yung isang pamangkin ni Janie, pagdating namin, Tito, sama mo ako, naiiyak ako. So, nasa 5th floor kami. 5th floor. Sabi ko, teka, hanap ako ng banyo. Sabi niya, hindi, nasa 6th floor. 6th floor. 6th floor. Sa taas lang. Akit kami.
Ngayon, akyat kami. Tapos sobrang dami nilang kamag-anak, bro, na bumisita. Sobrang dami. I swear to God. Puno yung floor. Tapos yung iba, nandun na sa may parang exit kung nasan yung hagdan. So, nakaupo sila dun. Sabi ko kay Jenny, sabi mo, kasi nahanap ako, papakilala daw ako. Sabi ko, Tanday, sasamahan ko lang tong si yung si John B, yung pangalan ng pamangkin niya. Samahan ko lang si John B magbanyo kasi naiihi. Akyat kami. Di ngayon, yung banyo, bro, pang isahan lang. Which is I would say now, okay. Yeah, isahan. Nauna siya, banyo siya. So ngayon, tapos na siya. Ako naman, sabi ko, antay mo na lang ako dito sa labas. Antay mo ako dyan. Tapos babalik ako. Ito na. Alam mo yung bro, iing-i ako. Alam mo yung pag gumising ka sa umaga. Iing-i lang ba talaga? Alam mo yung sa umaga, pagka iing-i ka. Tapos minsan nararamdam mong mautot ka. Punong-puno na yung pantog. Mautot ka. So ngayon ako, talagang iing-i na ako, bro. Tapos ngayon, umihi ako. Alam mo yung pinwersa ko yung ihi ko. Tapos ngayon, para nararamdaman ko, nauutot ako. So sabi ko, inutot ko! Inutot ko, pare! Inutot ko. Putang ina man. May lumabas. Gago. Yo, nagulat ako. Inabot ka? Yo, ito na. Putang. Meet the family, ah. Meet the family. With diarrhea. Puta, parang yung mga sa commercial yan, eh. Ang lupit. Sabi ko, parang telenovela, man. Umiihi ako. Sabi ko, shhh. Pag gano'n ko ng prut. Tong ina, basa. Naramdaman ko. Putang ina mo, Erwin. Sabi ko, buti na lang. May pamalit ka? Buti na lang. Isahan lang yung banyo. Hindi yung cubicle lang. Sabi ko, fuck. Ang malupit pa doon, alam mo yung kulay ng shorts ko? Ganito. Gray. May bakas. Di ngayon, ay ko, fuck. Putang. Kinakabahan na ako, yo. Sabi ko, ikot ako. Tingin ako. Ang meron lang, bidet lang. Bidet lang. Walang tissue. Walang sabon. Holy shit. Ang baho nun. Tapos pa, paglingon ko sa baba, putang ina nasa sahig. Putang ina! Basa talaga yun. Yeah. Like, sobrang lalahan niya kasi wala siya talagang kahit anong solid yun. So sobrang tubig niya, sumirit lang. Tumago sa shorts ko, bumaba. Yung imagine mo, meron yung pa ako. Yo, meron yung pa ako. Yo, meron yung pa ako. Okay, puta, napakahirap ng situation tapos, yun. ito pa. Alam mo yung... May papawisan ka na. Tapos namumutla na ako. Tapos nandun pa yung buong pamilya. Sa baba, inaantay ako. Inaantay ka. Tapos, itong pamangkin ni Janie, ang kulit pa. Katok ng katok. Tito, tumatay ka. Ano? Ganun. Sabi ko, fuck. Yo, talagang, di ako nagsasalita. Sabi ko, tangina, fuck this shit. Sabi ko, hinubad ko. Nilabang ko, walang sabon. Seryoso. Nilabang ko yung shorts ko, nilabang ko yung boxers ko. Gagong baon ng kamay ko yun. Nilabang ko, sabi ko, fuck. Buti na lang, sa hospital na yun. Record lahat nakamaskara. Lahat pati bisita. So lahat kami nakamask. Paano yun basa yung short mo? Ito na nga. Pati nilabang ko na yung shorts ko tsaka boxers ko. Basang-basa yung likod ng shorts. Kasi tinry ko sa shorts ko, yung tinamaan lang. Yung isang parang shotgun kasi ganun eh. Pitigan lang. Parang shotgun, di ba? Pitigan Kalat. lang. So may mga spots. Putang ina, kinusot ko, tas kulay. Ano pa siya? Gano'ng nakatagal doon sa banyo? Ikihin na rin yung pumangkin mo eh. Actually, paglabas ko, hindi nauna siya eh, umihi. Nauna siya. Ang malupit na paglabas ko, may 5 nang nakapila. Tapos, di ba, tangina, nilabang ko. Sabi ko, ang laki ng problema ko kasi nga, gray yung actually light gray pa. Para na siyang puti eh. Bakas eh. Kita mo yung bakas talaga eh. Putang ina, sige. Sabi ko, kinusot ko lang ng kinusot hanggang mawala yung kulay dilaw. Inalis ko. Sabi ko, putang ina, paano ko ito gagawin? Buti na lang yung suot ko ng t-shirt. Medyo oversize. Hinata ko ng hinatak pababa. So ngayon, medyo kita naman yung onting-onti na medyo basa. Pero hindi na siya madilaw. So ngayon, di lumabas ako. Pero paano yung amoy nun? Buti nakamas. Hindi ko na alam. Bahala na kayo kako. Ang malupit pa nun, tinitext ko si Janie, walang signal. Kasi tatanong ko kung may wipe siya. Wala na talaga akong choice. Sabi ko, inisip ko na lang, puta, matatapos din to. Labas ako. Tapos yung pamangkin ni Janie. Sabi ko na, tumahay ka dito. Ang tagal mo eh. Sabi ng ganun. Tapos ngayon,
sabi ko, ito pa malupit, di ba sabi ko sa'yo, may natira sa sahig. Walang tissue, di ba? Putang ina, kumuha ako sa basurahan ng gamit. Pinulot ko, pinunasan ko, pre. Pinunasan ko. Grabe naman yun. Nilunok ko na talaga. Sabi ko, wala na ako choice. Sabi ko, pasensya na yung susunod na gagamit. Ikaw na bahala dyan. Pasensya na kayo. Wala man lang bang sabon sa ano? Wala nga. Grabe naman yun. Buti ka mo, kahit pa paano may bidet. Kasi kung walang bidet doon, pre, wala. Alam nyo na sa mga uwi, number 1 tip, magdala kayo lagi ng wipes. Yun lang masasabi. Ngayon lumabas ako. Sabi ko kay John B, bumaba ka na muna dun. Ikaw, Tito, saan ka pupunta? Magbe-vape muna ako sa baba. Sabi kong ganun. Pasok ako sa elevator. Ginawa ko, sumandal ako sa pinakalikod para wala makakita ng likod ko. Tapos, labas ako. Baba na sa ground floor. Labas ako. Sandal ako sa pader. Talagang kinakabahan ako eh. Sabi ko, fuck, hindi ko makontak si Jenny. May nakakonect na. Bumaba ka dito ka ako. May problema akong malaki. Baba siya. Ano nangyari sa'yo? Natay ako sa brief ko. Tumagos pa. Tapos, okay na sana kung sa brief lang eh. Tumagos pa. Like, sobrang... Parang napakaisi. Ubarin mo lang yung brief mo. Oo. Diba? Sa basurahan. Yun na nga sabi ko, di ba hindi na lang ako magbaboxer. Ang problema, tagusan eh. Tumagos ka sa sahig. Sabi ko. Tapos ang malapit nun, si Janie, tinawanan ako sa mukha. Yung Tapos nagtataka na nga yung mga guard kasi tagal ko lang nakatayo dun. Tapos sabi ko, i-search mo yung pinakamalapit na SM o Robinson, lalakarin natin. Putang ina, wala akong pakialam. Sabi ko nga, nakakatakot lakaran yung mga parang doon, yung streets kasi baka mas natsyang ka. Sabi ko, puta, wala na akong pakialam. Ano mga oras yun? Anong oras? Mga alas 5 na, alas 6 na. Paggabi na. Padilim na yun. Padilim na nga. Sa malupit nung buti ka mo itong ospital, ang pangalan ng ospital, Mediatrix sa mga taga Batangas sa Batangas City, Mediatrix. Buti yung katabi niya, bro, Robinsons. Putang ina. So 5 minute walk. Sabi ko, Jenny, visa mo. Buti bukas pa yung alas 6 lang naman eh. Sa bagay. So ngayon, sabi ko kay Jenny, maglakad ka sa likod ko. Harangan mo. Tapos pagbaba niya, sabi ko, meron ka bang dyan? Meron kang wipes? Hindi, wala akong wipes. Alcohol, buti may alcohol. Puta, pinaligo ko. Pinaligo ko sa likod. Pinaligo ko sa paa ko. Puta sa kamay ko. Tapos ngayon, lakad kami. Hindi, sabi ko, naamoy mo ba? Wala akong naamoy. Amoy mo ngayon, puwet ka sa'yo. Sabi niya, gago ka ba? Ngayon, punta na kami Robinson. Talaga nagmamadali ako kasi gusto ko na mapalita. Kasi alam mo yung pakiramdam na nakasuot ka ng basang brief. Talaga, yung hindi siya komportable eh. Tapos, punta kami Robinson, diretso kami sa department store. Sabi niya, paano yan? Malalaman nila na shorts mo nag-iba. O di, hanap tayo ng kakulay. Gray. Sabi ko, wala na akong pakialam kung magkano yung shorts, basta may kakulay. Puta, bili ako doon. Tapos bili din ako ng boxer sa bench. Takina, kita ko. Nagpalit ako sa banyo. Tapos nung tinapong ko, kasi paborito ko yung shorts na yun. Tangina, di tinapong ko na. Maya-maya, tinatawagan na kami. Jenny, nasaan na kayo? Bakit nawawala si Erwin kanina pa? Tapos sabi ko sa kanya, pag tinanong nila saan tayo nagpunta, sabi mo may tumawag si mama, may pinapatanong sa papadala pa uwi dito sa galing Pilipinas pabalik ng Canada. Para lang may segue. Tapos pagdating namin dun, putang ina, sabi nila, akala namin hindi ka na magpapakita. Lahat sila yung humahag. Sabi ko, imagine mo may tayo ka sa puwet. Hindi ka nagpalit ng short. Tangina, malupit. Erwin, ikaw pala si Erwin, kamusta ka? Pagtalikod mo, meron kang dilaw sa puwet. Ang malupit pa nun, di ba sabi ko sa'yo, yung iba nakaupo sa hagdan. Yung nakaupo sa hagdan, di ba? Imagine mo kung naglakad ako doon, langhap nila yun. Grabe, nakaka-stress yun, man. I swear to God. Tapos, di ngayon, yung mga pinsan niya na sinabayan namin, walang kaalam-alam. Hindi nila alam. Tapos, nung umuwi na kami, biglang sabi nila, bakit kayo nawala ni Erwin? Si Jenny, humalakhak. Yung tawa niya, yung talagang naluluha sa kakatawa. Tapos sabi ko, tangina mo. Kasi ayaw ko sabihin. Tapos may sabi niya, ikwento mo na. Di ngayon, kinwento ko sa kanila yung nangyari. Di tawa sila ng tawa. Sabi nila, sana nilagay mo na lang yung marami mong shorts dun sa trunk. Sabi ko, di pagbukas nyo ng trunk, ang baho na. Amoy na amoy mo. Amoy etchas yun. Sabi ko, puta, sabi ko sa kanila, puta, first time ko kayo lahat mamimit. Ganito pa nangyari sa akin. Papakamatay na lang. Putang ina. Kaya yun. Sabi ko nga sa'yo,
Hindi ko alam. Saved by the Bell no? Sabi ko, tangina, first time kong Buti may tindahan, may Robinson sa tabi. Grabe. Kasi yung SM, 15 minutes. Grabe. Sabi ko nga sa'yo, putang ina, sabi ko. Sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa unang uwi ko. Sa unang uwi ko, meet the family, ganun pa nangyari. 5 beses, grabe. Tangina, sabi ko sa'yo, tangina. As simula nun, sabi ko, tangina. Kaya simula nun, di ba? Nasa sasakyan bumili na ka ako. ng wipes. Pinabili ko si Jenny ng wipes. Pangalawa, tuwing nakakaramdam ako ng mautot ako, hindi ko na inuutot. Hindi mo na. Gago, bro. Parang alam mo, gusto kong umutot. Tayo lumabas. Gago. Kaya nung... Ang tindi nun, grabe. Tangina, tuwing napag-uusapan namin yung umuwi ako ng Batangas, alam mo, unang naalala nila. Yung natay ka. Tangina naman. Sabi ko, parang highs and lows eh. Parang the best kasi nag-propose ka. Lowest. Pero maganda na rin kasi magandang kwento yun. Gago. Pero to sabi ko, proud ako. Sabi ko, tangina. Tinanong ko yung mga pinsan niya. Sabi ko, napansin nyo ba na nagpalit ako ng shorts? Hindi nga eh. Oh, smooth criminal. Sabi ko, walang ano. Pero grabe yun, pre. Wala. Pero ang bilis mo din mag-isip sa mga Hindi kasi sa bagay nga. Pag nasa ano ka na crisis talagang peer pressure eh. Oo, di ba? Sabi ko, gago. Mabilisan eh. No? Seryoso yun. Parang sabi ko nga, tangina, di ko talaga alam gagawin ko eh. No. Kasi tinatry kong kontakin si Jenny pero ang problema ko naman is pag umakyat siya, malalaman nilang natay ako. So, sabi ko, hindi kasi wala rin signal eh. Yun na nga. Yeah. Tapos, sabi ko, fuck. Like, sabi ko, tangina talaga, sabi ko. Ano, ayos ba doon yung kumakatok eh. Tumay ka dyan, ano? Naririnig ko lalo ka magpapanik nun yun. Tapos ano pa nun yun, yung tayo ko. Nasa floor. Siguro mga 3 tuldok. Pero kung siguro, kasi inutot mo pa eh. Hindi kasi alam mo yung pagka-ihi ka na. Di ba nararamdaman mo minsan po persay mo yung ihi mo. Tapos parang mautot ka din. Nakawala sa isip ko na nagkaka-diarrhea ako, di ba? So parang ginawa ko, putang ina, pinilit ko. Kasi asarap ng pakiramdam na kapag umiihi ka ng pilit, di ba? Yeah. Tapos mautot ka. Putang ina, kaya sabi ko, holy shit, tangina man. Ito yung kinukwento ko yun sa kanila yun. Parang nababawasan yung ayun yung parang takot ko sa buhay din eh. Siguro simula nung bata, kasi ako nung elementary ako, hindi talaga ako tumatay sa school. Oo nga, nakwento mo umuwi ako sa bahay kahit dito. Di ba nabagawa dito? Umuwi pa rin ako. Tangina naman. Puta, grabe yun. Grabe. Tapos mapangasar pa yung mga Pinoy eh. Yung pag, natay si Yun na nga, tamo isipin mo yung pamangkin niya, tito, tumatay ka, ano? Meron nga mga klase. Meron ka ba mga klase yung mga natay? Ako yung hindi kasi sa klase, ako yung laging natatay. Ako meron akong kaklase. Ganito lang sa akin, Jules, tumay sa bag. Naalala ko na naman. Pero isipin mo kung paano nila nagagawa yun. Guys, sa mga nanonood po't nakikinig pasensya dyan, pasensya na ho kayo. So, pasintabi po kumakain kayo. Kung inaantay nyo is napakagandang balikbayan story. Napakaganda. Masterpiece. Pasensya na po kayo. Hindi ko inaasahan na. Gumawa ka ng abstract art eh. 3 tuldok sa sahig. Dapat pinicturean mo yun for remembrance. Tinend mo sa group chat. Dapat pala, pinicturean ko yung shorts ko, yung likod. Tayo, ang lala talaga nun. Parang kaya ko. Stories. Sa mga nanonood po, ang tagal kong inantay ito. Sabihin kay Kurt sa podcast na to para po. Isa na ako sa kwento mo. Nabasa ang iligili ko. Tinext ko nga si mama eh. Ma, natayo sa brief. Tapos sinabi ko sa kanya yung detalye. Gogo, tawan-tawa yun. Sabi, tanda-tanda mo na. Sabi ko, 30 anyos na. Buti naman tumigil yung diarrhea mo. Nag-antibiotics ka? Hindi. Ano lang, tubig-tubig lang. Numuwi lang. kami yung mama ko, nag-diarrhea rin eh. Pero pinrescribe na antibiotics. Gano'n ba katagal si tita nag-diarrhea? Siguro mga 3 days din. Ako din siguro mga 3 days. Grabe. Tapos alam mo yung loperamide Imodium? Number 1. Actually may binigay pala sa akin yung pinsan niya kaso di ko alam kung tapos na ba yung diarrhea ko nun. Speaking of that, nung bata ka ba, pag may diarrhea ka, binibigyan ka ng Sprite tsaka Skyflakes? Hindi. Oh? Hindi ko alam. Ako nung bata, ewan ko, hanggang ngayon, gumagana pa rin ewan ko kung placebo lang. Placebo lang naman talaga. Sprite at tsaka ano? Skyflakes. Oh? Crackers lang tsaka soda.
Oh shit. Nawawala. Hanggang ngayon gumagana sa, hindi ko alam kung bakit. Okay, sa mga gustong sa pero mga wala talagang nagagawa sa katawan mo yun. Sa mga magkakadiarrhea dyan. Skyflex lang, tsaka Sprite. Ito, para ito cap off this episode guys, sa mga mag-meet the family. Ang tandaan yung number 1, Skyflex, Sprite, wipes. Tatlo lang ang tatandaan nyo. Essential Gabi naman yun. Sprite, Skyflex, toilet wipes. Okay? At wag kayo magsusuot ng light colored na shorts. Tsaka extra shorts na nilagay nyo sa bag nyo. Tsaka hahanap kayo ng banyong pang-isahan lang. Grabe. Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong boy na si Erwin. At si Kurt na naman. Peace. Wala na po akong diarrhea. Peace.